Kahit pa may naputulan ng daliri sa pinakabagong panghaharas ng China sa Ayungin Shoal, wala pa raw basihan para pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang analyst. Nakatutok si June Veneracion. Hindi man humantong sa paggamit ng baril, may itak at patalim namang bitbit ang China Coast Guard sa latest nilang panghaharas sa Rotation and Resupply Mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kinundinan ng Department of Foreign Affairs ang tinawag nitong iligal at agresibong aksyon ng China na nagresulta sa personal injury at vessel damage. Kapayapaan daw ang hagad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero hindi umano ito makakamit kung hindi tugma ang aksyon at salita ng China. Nanawagan ito sa China na tumalima sa international law at 2016 Arbitral Award at respetuhin ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan nito. Binatikos din ng US Pentagon ang ginawa ng China. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Pero kahit may isang sundalong naputulan ng hinlalaki, wala pa ring basihang i-invoke o pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang analyst. Sa kasunduan, magtutulungan ng dalawang bansa laban sa bansang magkakasa ng armed attack sa isa sa kanila. Wala pa doon yung mga elemento na hinahanap natin para matrigger yung Mutual Defense Treaty. Ito kasi accidental yung nangyari doon sa pagkakaputol doon sa daliri ng ating sundalo ay hindi pa mako-consider na act of war. Sabi rin ng Chinese Foreign Ministry, wala silang ginawang direktang hakbang laban sa Pilipinas sa nangyaring insidente. Sa kabila niyan, ayon sa nakausap nating analyst, kailangan maghanda ang Pilipinas sa mga posible pang gawin ng China. Ang nakakatakot na senaryo na pwede nilang gawin ay yung mag-board sila dun sa BRP Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.